Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi sa akin ng Panginoon, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ng iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang kaloob mo. Ang pasimula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Sostenes, sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon natin lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging anak ng Diyos
tayo sa salitang naging tao at nanirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na nabababa at mananatili sa isang tao. Siyang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya'y anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang atin pong mga pagbasa sa una at ikalawang pagbasa ay tila baga maikli. Parang wala kang makukuha. Pero mga kapatid, very significant ang ating first reading at ang ating second reading at lalong-lalo na ang gospel. Bakit po mga kapatid? Sa unang pagbasa, yun pong binasa natin mula po kay Propeta Isaías ay patungkol dun sa tinatawag nating suffering servant. Narito ang iyong lingkod na magbabalik sa kanyang bayan sa Panginoon. Mga kapatid, walang binanggit si Propeta Isaías kung sino ito. Kaya po mga kapatid, ang mga nag-aaral sa Biblia ay may tatlong panukala kung sino itong suffering servant na ito. Una, ang bayang Israel. Kung mapapansin po natin sa mga pagbasa, napakarami din nilang pinagdaanan para makabalik sa piling ng Panginoon. So, Israel. Pangalawa mga kapatid, and obviously, si Kristo. Siya po yung definitely nag-suffer para tayo po ay maligtas at makilala ang Panginoon. And then lastly, yung simbahan. Tayo pong mga bininyagan ay maaari ding ituring na suffering servant. Kasi naglilingkod tayo sa kabila ng pagdurusa para sa Panginoon. Okay. So sa second reading mga kapatid, maikli lang yon. Parang wala kang makukuha. Pero may kakaibang pangalang binanggit doon si San Pablo. Ang pangalan niya, si Sostenes. Parang wala lang eh. Pero alam niyo po ba ang backstory ni Sostenes? Si Sostenes, mga kapatid, ay isang sumbongero. Sumbongero. Sino sinumbong niya? Si San Pablo. Kanino niya sinumbong? Sa mga Romano. So ang ginawa ni Sostenes, isinuplong niya si San Pablo sa mga Romano, pinarusahan tuloy si San Pablo. Pero anong nangyari? Yung Christian community ron, siya naman ang pinag-initan at siyang binugbog dahil sa ginawa niya kay San Pablo na isinuplong niya para maparusahan. Pero nakita natin sa second reading, kasama na siya ni San Pablo. Hindi na siya kaaway, hindi na siya kontra, siya'y kasama na. Kabilang na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Yung tawag sa kanya ay nangyari doon sa turning point na iyon ng kanyang buhay. So sa unang pagbasa may tinatawag yung suffering servant. Pangalawang pagbasa ang tinawag si Sostenes. And in effect,
tayong lahat. At sa Ebanghelyo ay pinapakita sa atin ang pagtawag kay San Juan Bautista. John the Baptist has one sole purpose. Meron lang siyang isang layunin sa buhay niya. At ano po iyon? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. He was the last prophet of the Old Testament and the only prophet of the New Testament before Jesus. At yun lang mga kapatid, ang kanyang sole purpose. Ihanda ang daraanan ni Kristo. Kaya matapos na niyang gawin yon mga kapatid, at nung siya'y nasa bilangguan na, ano sabi niya? Nung nakakabalita na siya sa kanyang mga alagad na para bang nasasapawan na siya ni Jesus, ano sabi niya doon sa mga alagad niya? He must increase and I must decrease. Siya ang dapat mangibabaw at makilala at hindi ako. Mga kapatid, isa lang po ang sinasabi niyan sa atin sa pagtawag or call. Lahat tayo ay may tawag mula sa Panginoon. Lahat tayo ay may bukasyon. Ang iba ay tinawag na magkapamilya, maging ama, maging ina. Ang iba ay tinawag sa buhay religyoso. Ang iba ay tinawag na maging pari. At ang iba po ay tinawag na maging single blessedness. No? At ang iba po mga kapatid ay marami pang iba-ibang tawag bukod sa tawag sa kanila sa simbahan. Maaring yung iba ay tinawag maging professional. Yung iba ay tinawag na maging tagapamahala ng tahanan. Marami tayong tawag eh. Pero mga kapatid, isa dapat ang mangibabaw at matanim sa isip natin doon sa tawag na iyan. It's not about me. It's about the one who called me. Hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa kaya kong gawin, hindi sa kaya kong ma-contribute, kung hindi dahil tinawag ako ng Diyos. Mga kapatid, kilala nyo ba si Father Dave Concepcion? Si Father Dave Concepcion ay laging nasa social media. At sa isang retreat na ibinigay niya, meron siyang sinabi. Ang sabi ni Father Dave, hindi lahat ng nasa simbahan ay naglilingkod sa Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Hindi lahat ng nasa simbahan ay naglilingkod sa Diyos. Nagbigay siya ng example. Yung iba naglilingkod kay Father. O kapag ka nandyan si Father, nandyan ako. O pag si Father ang nagmisa, nandyan ako. O pag si Father ang nag-utos, susunod ako. At sa pag si Father ang nag-sermon, talaga namang a-attend ako ng misa. At di ba ganyan naman ang maraming Katoliko, namimili, don't deny it, namimili kayo ng pare. Pero mga kapatid, tinatawag tayo sa simbahan hindi dahil kay Father, kundi dahil sa Diyos. Ang iba nasa simbahan dahil nakukuha nila yung validation doon. Namumuno ako, may hawak akong posisyon, tinitingnan ako, kinukonsulta ako, maganda ang tingin ng tao sa akin. Pero kapag wala na, nawawala na. Kapag hindi na siya ang napapansin, hindi na siya ang bida, hindi na siya ang star, nawawala sa paglilingkod. Kapag hindi napansin ni Father, o nagtampo kay Father, o napagalitan ni Father, mawawala na rin. Tandaan po natin mga kapatid, nandito tayo ang lahat, and even me, nandito tayo, hindi para sa mga sarili nating agenda. Nandito tayo para sa Diyos. Dapat maging malinaw sa atin yon mga kapatid. Kasi kapag ginawa nating basihan ang ibang tao, o ang posisyon, o ang karangalan, o ang purpose sa ating paglilingkod, lahat yan fleeting. Mawawala lahat yan. Paano pag nawala lahat yan? Di nawala ka rin. Pero kung ang dahilan ng paglilingkod mo at pagtugon mo sa tawag ay dahil sa Panginoon, kahit anong mangyari, rain or shine, nandiyan ka. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Mga kapatid, ito po sana ang atin pong iuwi ngayong ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Lahat tayo ay meron pong purpose sa kanyang plano.
Pero dapat nating isaisip na it's not about us. It's about Him who called us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga uli nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin po ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang magkaroon ng mabuting pag-uunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakatatanda at mga bata, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang yaong mga di pinagkalooban ng anak ay magtiwala sa Panginoon at maging mabunga sila sa ibang paraan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga nawala ng anak ay makatagpo ng lakas at pag-asa sa Ninyo Jesus, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga kumikitil ng buhay ng mga walang malay na sanggol ay mabuksan ang isipan na ang buhay ay mahalaga simula pa lamang sa paglilihi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga batang lansangan, mga palaboy at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tunay na pag-ibig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga bahay ampunan na kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, ang Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children at Bahay at Yaman ni San Martin ay ating matulungan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga kapatid nating yumao ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos sa langit, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos na sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal,
iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahinto sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.